Tuesday, Kuya. Magandang hapon po sa inyo. Sa mga nanonood po ng live ng programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Good afternoon. Kumusta na po kayo? It's Tuesday. Sa mga nakikinig naman sa Radyo La Verdad 1350, thank you so much. Nakatutok lagi. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Wala man po si Kuya, mga kasambahay, dahil sa sobra po niyang pagiging busy, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Tuloy pa rin po ang paglilingkod bayan sa ngalan muli ni Kuya Daniel Rason, mga kasambahay. Hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang ating kasamang Lady Doc. Walang iba kundi si Doc Lady Ruby Tagulaw. Good afternoon, Doc! Good afternoon! Mabuti naman po. Salamat sa Diyos. Ayan, finally. Yan, Finally. Ano ng kulay ni Doc. Yan. Good afternoon, Doc Lady. Opo. Sa bayan tayong napapanood sa UNTV at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Pwede niyo rin kami mapanood via Facebook Live at via streaming sa untvweb.com o kaya naman ay i-install ang UNTV mobile application. Libre po yan sa mga iOS at Android devices. Siyempre, open din ang aming UNTV Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Narito po ang mga numero na pwede niyong tawagan: 442-6254, 442-6255, 442-6244, Local 181. Halapin niyo po si Dayan Kainya at Rome Travalio. Thank you very much, mga kasambahay. Yan. Hindi lang si Rom at saka si Dayan ang ating mga katuwang. Marami po tayong mga kasama, mga kaagapay diyan po sa production department. Thank you so much. Okay, Doc Lady, simulan na natin po ang pagbibigay ng balita at paalala sa araw na ito. Ayan, paalala ulit tayo doon sa ating mga kababayan. Ano po, sa mga customer ng Maynilad. Ayan. Magsasagawa po ang Maynilad ng maintenance activities sa Town and Country, Quezon City. Doon sa lugar na yan. Kung kaya't pansamantalang mawawalan po ng supply ng tubig, ang Town and Country Subdivision at Barangay Bahay Toro. Alam ko yung lugar ng Barangay Bahay Toro in Quezon City. Mamaya po yan. O yung mga taga-Barangay Bahay Toro, yan mamaya ng alas 10 ng gabi hanggang bukas po, August 9, alas 4 ng madaling araw. Ayan. Pinapayuhan po ang mga residente ng apektadong lugar na mag-ipon ng tubig. At para naman sa iba pang mga katanungan, ito po, pwede kayong tumawag din mga kasambahay. Ito yung hotline na pwede niyong tawagan, 1626. Ayan. And of course, they have Facebook. Ano po? Facebook. Yung kanilang official page sa Facebook at Twitter. Yan, napapakita po yan sa aming screen. And I hope maliwanag din po na napapanood nyo yung aming dagdag na impormasyon na napapanood nyo sa screen. Go ahead, Doc. Muling nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng nangangis pa ngayong araw. Piso ang itinaas sa presyo kada litro ng gasolina ng Shell, Petron, Flying V at Sea Oil. 80 centimos naman sa diesel at 85 centimos ang dagdag presyo kada litro ng kerosene. Kaparehong presyo ang itinaas sa halaga ng gasolina at diesel ng PTT, Philippines at Phoenix Petroleum, ngunit walang naging paggalaw sa halaga ng kanilang kerosene. Ito na ang ikalawang oil price hike ngayong buwan ng Agosto. Oh, ikaw ba yung nag-ano na? Hindi po. Hindi ba? Kalimutan. Nakalimutan mo. Hindi na pwede humabol, ano? Ayan, okay. Sige po, tuloy tayo mga kasambahay. 4:35 ng hapon, okay? Nagsuspindi po ng klase ngayong araw. Ito yun. Ay ilang eskwelahan sa Maynila ngayong araw dahil sa pagdiriwang po ng 50th Asian Anniversary. Yan nga, di ba? May mga parada pa dyan. Walang klase po ang De La Salle University. Yung mga pumapasok sa Maynila, Manila, Taytana Colleges, University of Santo Tomas at Colegio de San Juan de Letran. Kasi magkakatabi naman po yan mga kasambahay. Nag-anunsyo na rin po na walang pasok sa mga mag-aaral at empleyado ang Adamson University. Ngayong araw, simula kaninang alas 12 ng tanghali. O mga nanay, yung inyong mga anak kung nag-aaral dyan, ha? Dapat nakauwi na sila na maaga kung hindi naman sila na traffic. Samantala, isinara sa mga motorista po ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula
Padre Burgos sa Maynila hanggang Buendia sa Pasay City. Mula kanina alas 2 ng hapon hanggang mamayang alas 9 pa po ito ng gabi, mga kasambahay. Baka kayo mamali, makapunta po kayo dyan, sarado yan. Wag tatapos po yan hanggang mamayang gabi dahil sa pagdiriwang. Hanggang mamayang alas 9 ng gabi dahil pa rin po sa pagdiriwang na yan. Samantala, inilunsad ng Bureau of Fire Protection National Capital Region ngayong araw ang pinakabago nilang Fire Command Operations Center o FCOC sa isang event dito sa Quezon City. Ang FCOC ay sinasabing may state-of-the-art facility na layong palakasin ang kapasidad ng BFP sa i-monitor ang sunog sa iba't ibang parte ng NCR para agad itong marespondehan. Binubuo ang system ng 10 panel ng high-end LED monitors, 10 set ng computer at 4 na units ng Smart TV mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Binigyan din ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang BFP ng access sa kanilang mahigit na 250 CCTV cameras para sa mas madaling koordinasyon sa iba't ibang syudad at munisipalidad. 24/7 ito mag-ooperate at mamanduhan ng IT experts ng BFP. Ayon kay BFP Superintendent Wilberto Quan Chu, ito ang kauna-unahang high-tech monitoring system ng Bureau of Fire Protection. Maliban sa CCTV ng MMDA, humingi rin ng permiso ang BFP NCR na mabigyan sila ng access sa CCTVs na hawak naman ng mga lokal na pamahalaan. Binabalak rin ng BFP na i-duplicate ang sistemang ito sa Davao City. Ayun, sige. Tingnan natin yung mga magagandang mga programs. Okay lang yung duplication, di ba? Yung namang mga hindi magandang programa, dapat alisin, di ba? Kasi it's a waste of money, it's a waste of time, it's a waste of everything, di ba? Kasi mahirap naman yun na nagsasayang ka ng pera, di ba? Tama rin yan. At saka actually kahapon, dalawa ang sunog. Pumunta ko ng Pasay, ma-EDSA, dyan sa may mga Harrison. Kitang-kita yung sunog. Hopefully, pati may coordination din sa MMDA. Kagabi. Okay, kagabi din dito sa may Agham Road. Quezon City. Yung isa sa mga reporter namin ang nakapag-cover dyan ng mga kasambahay, and we were able to air it yesterday. Last night, past 12, dito sa Radyo La Verdad, yung sunog dyan. Kaya konting ingat lang doon sa ating mga kababayan. Kahit hindi naman Fire Prevention Month, tuloy pa rin. Hindi pa rin nawawala yan. Samantala, nilagdaan na po ngayong umaga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Manila International Airport Authority ay isang kasunduan na mas paiigtingin pa sa kampanya kontra mga kolorom na taxi na nag-ooperate sa mga terminal ng NAIA. Sa pamamagitan po ng nilagdaang kasunduan, magtutulungan ng LTFRB at Manila International Airport Authority sa panguhuli ng mga kolorom na taxi. Gayon din ang mga abusado at nangungontratang mga taxi driver na nagsasakay ng mga pasahero sa 4 na terminal ng NAIA. Tama yan. Ang dami kaya niyan. Ang dami dyan mga salbahing driver. Yung bang sasakay yung pasahero pagkatapos hindi kukontratahin ka. Yung iba naman, pag hindi ka pumayag, hindi ka naman isasakay. Ayan, kaya tamang-tama ito. 2 grupo po ng traffic law enforcers mula sa LTFRB na binubuo po ng 8 tao. Ang inisyal na i-deploy ngayong araw ng LTFRB sa NAIA upang mahigpit na bantayan ang mga taxi na pumapasada rito. Bukod po sa istriktong pagbabantay, mas hihigpitan rin ng LTFRB at Manila International Airport ang ipapataw na multa sa mahuling kolorom at mga taxi na nangongontrata ng mga pasahero. This is one way of para madisiplina mo sila. Ayan. Mula sa dating 1,000 pisong multa na ipinapataw sa mga mahuling kolorom ng taxi, ngayon po ay ayon na ito sa multang ipapataw ng LTFRB. Naku po, ang laki ng multa. O pakinggan nyo ito mga taxi driver. Good afternoon po sa mga nakikinig sa amin dito sa programa ni Kuya Daniel with the Doc Lady every Tuesday. Oy, naku, 120,000! Ayun, hindi naman namin kayo nilalahat. Ano po? 120,000, Doc Lady.
at 3 buwang pagkaka-impound ng mga sasakyan. Naku, hindi ito biro, mga kasambahay. Sa Action Center ni Kuya, mayroon mga humihingi ng tulong, ha? Tungkol naman sa mga impounded na mga sasakyan. Pero talaga, pag violation nila, wala tayong magagawa dyan. Okay. Habang ang mga nangungontrata ng mga driver, kung dati ay hindi pinapayagang makapasok pa sa loob ng NAIA, ay mismong taxi unit na, nahuli? Huhulihin ngayon? Nahuli? Ngayon ay pagbabawalan na ang buong taxi company. Naku po, kumpanya na po ang maapektuhan na makapag-operate pa sa loob ng NAIA. Imagine, kung dati isa ang hindi papayagan, pero ngayon the entire. Imagine yung kumpanya, if you have 40 units, meaning to say you cannot enter that anymore. So malaking, malaking perwisyo doon sa may-ari, doon sa operator. Ayon po kay MIAA General Manager Eddie Monreal, umabot po sa 400 mga abusadong driver at tig-2 kolorom na taxi kada buwan ang nahuhuli ng kanilang mga airport police. Huling umapila po ang LTFRB at MIAS. Ang mga pasahero huwag nang tangkilikin at agad na isumbong sa kanila po ang mga abusadong driver at mga kolorom na taxi dito po sa NAIA. Kung mayroon man daw po silang anumang impormasyon, maaari silang makipag-ugnayan. Ito po yung mga contact number na po pwedeng pwede sigurong gawin ng ating mga kababayan. Makipag-ugnayan sa mga contact number ng LTFRB na nakasulat sa mismong taxi. Ayan, doon kasi sa taxi, sa labas niyan, sa body nila, may nakasulat doon. O di naman kaya po ay mga social media accounts ng ahensya. Gayun din, mayroon pa kayong ibang opsyon sa mga airport police at traffic law enforcers na nakadeploy sa mga terminal ng NAIA. Okay, yan po mga kasambahay at yan ang ilan sa mga paalala sa araw na ito. Abangan po ang iba pang mga mahalagang balita. Mamaya po yan sa Ito ang Balita. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng free medical consultation kaya nakaantabay po ngayon sa UNTV Action Center si Dr. Nap Borge, isang internal medicine specialist. Magandang hapon po, Doc. Kaya kung kayo po ay may mga nais idulong sa kanya, maaari po kayong tumawag sa 442-6244 Local 157 o mag-text po sa aming kasangbahay text line. For Globe subscribers, 0905-742-2210 at para naman po sa mga Smart subscribers, 0907-760-3639. Magbabalik po ang serbisyong kasangbahay. Okay mga kasambahay, muli po nagpapatuloy ang programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Hi Kuya! Nakatakdang magsagawa po ng Integrated Ecological Waste Management Expo and Environment Summit ang pamunuan po ng National Solid Waste Management Commission. Inaasang dadaluhan ito ng mga recyclers upang pag-usapan ang gagawing proyekto kasunod po ng pansamantalang pagsasara sa Payatas Dam Site. Layon din po ng forum na ito na magkaroon ng pagkakaisa ang mga recyclers sa mga polisiya at proyekto ng environmental management. At upang ipaliwanag sa atin kung ano ba ang aasahan sa forum na ito, makakasama natin mga kasambahay ang Executive Director. Ito, sukin na natin ito. The Director Eli Ildefonso ng National Solid Waste Management Commission. Sa ilalim po yan ng Department of Environment and Natural Resources Management Bureau. Sir, again, thank you very much. Sa ngalan muli ni Kuya Daniel Rason, kami po ay nagpapasalamat. Naku, ilang beses na hindi kami nagpapanyaya dito pero always busy. And Doc Lady, let's welcome Director Ildefonso. Good afternoon po. Good afternoon, Ani. Sa lahat ng mga nanonood sa Kasangbahay. Nanonood at nakikinig. At nakikinig. Yan. Kumusta na po? Kumusta na? Uy, teka muna. Ang pinaka-issue ngayon, Doc Lady, what will happen in Quezon City? Sinara nila yung sinara ninyo yung kayo ang may kagagawan. Okay, sige. Yung mga nanonood sa atin, kung bakit nawala. Yan, tama ba yun, sir? Sinara ninyo yung tapunan dyan sa Payata. Sige, can you explain that? Ayan na po, we're on national television at live pa sa Radyo La Verdad 1350. Sige, go ahead. Unahin ba natin yung Payatas o yung... Payatas sa alam mo, ang dami. Alam mo, kami diyan sa tumanggap din kami ng memo from, to be fair, with the barangay chairman there.
tumanggap din ng, sumusulat kasi yan. May mga sulat kaming natanggap, yung mga nakatira sa PhilAm. Mayroon silang mga ini-issue. Kailangan, wala na tayong tapunan sa payatas. Pero alam mo, is it alarming? Imagine kung wala nang tapunan. Sige sir, unahin na natin yan. Go ahead po. Actually, yung sequences ng event ay nagsimula yun sa MMDA nung nag-hover yung chairman, yung bagong chairman dun sa payatas na yan, and they requested to stop the operation of that facility. At sunod-sunod na rin, the operator of that facility, pinatigil talaga yung hauling and dumping of waste papunta doon sa facility. And our action through our regional office ng Environmental Management Bureau, National Capital Region, nagbigay na rin ng order to stop kasi may perceived danger because of the habagat. There's so much continuous rainfall of that during those days. So to continue dumping in that area, baka magkaroon ng accident or untoward incident in that area na that may affect the community. Okay. So pasintabi doon sa mga kumakain, kwentuhan po ito natin dahil this is very important, especially yung mga nakatira, Doc, sa Quezon City. Anong mangyayari dito sa amin? Wala kaming tapunan. Pero is that the main reason talaga? Kaya on a temporary basis ba o completely it's closed permanently? What we want, and we've seen that for the past 3 years, talagang may direction ng Quezon City government to close that. And for this year, up to December 2017, isasara na talaga yon. It so happen na medyo napaaga yung pagpapatigil kaagad kasi nasa critical, yung may perceived danger na during the habagat. Okay. So may plano na talaga ipasara yan. Napaaga lang. Napaaga sa ngayon. But hindi pa kami dumating sa ganung conclusion ngayon kasi they really have to leave the area completely rehabilitated. Ang ibig sabihin, hindi basta ititigil yung operation, kundi i-rehab. Dahil by abandoning the area, that will pose danger doon sa community. How many hectares is this, Director? Yung active area is around 3 hectares, but the entire area is more than 7 hectares. So, malaki-laki rin. Naalala mo, Doc Lady, yung gumuho? Yes. Gumuho na ito before, di ba po? Yeah, that's actually before the RA 9003 was declared in 2000. Gumuho yan. That Mayroon was pa nga July. natapunan niya na hindi na nakuha, di ba po? Yeah, there were more than 200, around 300 ang namatay yan, nalibing na buhay. During that time kasi open dam site yun and there's so many scavengers in that area. At yung iba talaga kasi madaling araw yung nangyari. Maximum mga 1 o'clock na madaling araw. Yung iba talaga natutulog. Anong gumuho yun doon na bagsakan, namatay yung iba. Marami yung hindi totoo na retrieve. Okay, bago natin puntahan yung tanong ni Doktora, ni Doktora Lady, eto na muna yung tatanong ko, tapos tapusin ko na yan. What is the effect, the immediate effect of that? Kasi napaaga, supposed to be at the end of the year pa yan. Pero ngayon, ano pa nga lang ngayon? August pa lang ngayon. So, ibig sabihin, we have still how many months remaining? What is the effect of that dito sa mga residente ng Quezon City po? The immediate effect, magkakaroon talaga ng problema sa mga residential area kasi hindi nakakakot eh. So the tendency, more than 24 hours, yung lahat ng nabubulok, mangangamoy yan. So, posibleng mag-leach yung basura, pupunta sa kanalan, some mangangamoy. So, the health of the people in the community ay nakataya dito. So, that's the immediate. Another, if the government will continue to hold where to bring that, and yung nakita natin na sitwasyon during the recent days, dinala nila sa Bitas, yung papunta sa offshore sanitary landfill. Again, that's very far for them and it will take some time bago bumalik yung truck. So, mahabang pila yon kasi yung nandito sa Tansana Butas na sanitary landfill, catering yung nearby cities and municipalities, and to add waste coming from Quezon City will add burden to the traffic. Okay.
to be clear, once and for all, yung mga taga Quezon City, right now, na it's temporary, it's closed already, saan sila nagtatapon? Dalawa po yung pinagdadalhan. Yun nga, yung sa Bitas. Yan. This is Pangalawa, in Tondo. sa Rodriguez. Oh, yeah. Okay. Sa Rodriguez, is available until now. They are accepting waste coming from different cities and municipalities in Metro Manila. Okay, And well- Quezon City is only one. So again, that created traffic in that area. Kasi the roads can only accommodate much, not as much as with additional 400 trucks per day. Ay talagang added burden doon sa road pa Okay. lang yun. Nag-improve yung ating weather situation right now. Balabang nagsasabi from the office of the mayor na can you still consider anyway our contract naman our agreement naman is until the end of the year. Can you still give us another chance na for the remaining months diyan muna kami magtapon? Mayroon bang ganung klaseng pasabi man lang sa inyo at this point na it's the weather is improving? That's actually the words coming from Mayor Bautista kahapon kasi kami magkakasama doon sa site with Secretary Simato. I'm sorry, I don't have an idea. Nasabi ko lang. Ngayon ko lang sasabihin kasi yun nga, natanong mo, Ani, kahapon magkasama ang MMDA, ang DNR at Government of Quezon City doon sa site kaya binisita kung ano yung actual na sitwasyon. And doon mismo, kino-confirm at ni-request talaga ni Mayor Bautista na as much as possible, pagbigyan sila at least 2 months. Okay, yes. At we consider that request. Kaya mayroon kami pag-aaral doon sa closure, yung safe closure ng rehabilitation plan nila. Okay. So we need to review that until tomorrow para makita namin kung viable, doable yung closure plan for the next 2 months. Okay, yes. Okay, Doc, maybe? Alam ko, sir, nabanggitin na po yung safety issue, no? Pero may mga iba po pa kayong grounds, no? Na pag-i-issues ng closure ng Payatas landfill. Yes, Doc, lady. Kasi may tinatawag tayo itong perceived danger. So, kung umulan nga ng malakas, di ba? So, the tendency, pag sobrang tubig, baka bumigay. So, dapat ipatigil. And that's what happened. Another reason, kung mayroong makikitang violation sa environmental compliance certificate na na-issue sa proponent, at ang gagawa ng action dito yung Environmental Management Bureau na nag-issue ng ECC, and that's also happened. Nagbigay din ng order to close because there's some findings na may violation sa environmental compliance The one certificate. who is issuing the ECC is the Department of Environment. Yes, ma'am. Okay. Yeah. So, ibig sabihin, nagkamali ba sa pag-issue doon na may danger? Walang pagkakamali kasi na-evaluate ng tama, mayroon lang violation. May mga conditions kasi yung ECC is set of conditions for the proponent to comply during the construction and operation of the sanitary landfill. So based on the monitoring, may nakitang mga violations. So based on that, pwedeng ipatigil talaga. Another reason, kung mayroong breach, parang bumibigay or mayroong hindi nasunod na major component doon sa facility. For example, kung yung major component ay yung wastewater treatment facility, wala doon, hindi gumagana. Ibig sabihin, pag mayroong katas ng basura, hindi gumagana yung wastewater treatment facility o yung leachate plant. Ibig sabihin, kakalat yung katas ng basura, pupunta sa river. So we need to stop that. That's a major component of the facility. Okay. So nakitaan din yon. So we really have to stop that. Okay. Doc Lady, kanina natanong na ito, but I will ask this question again. Ano po, para sa kapakanan naman, nung hindi pa nakakapanood at nakakapakinig, ngayon lang sila nag-tune in, ngayon lang sila nagbukas. May alternative dam site ba kayo before ito pasara? Saan po dadalhin yung basura ng Quezon City? That was answered a while ago, but again, para sa kapakanan, nung ngayon pa lang kabubukas ng kanilang Yes, para sa kapakanan ng mga nakikinig at nanonood ngayon, may mga alternative disposal site naman, and these are designated facility, sanitary landfill facilities na may mga environmental compliance certificate from the Environmental Management Bureau. And these are two in Rizal, one yung sa Rodriguez Rizal, the other one is San Mateo Rizal. Sa Bulacan naman, mayroon tayong Norsagaray, and we have of course further site, ito yung Clark
Clark Sanitary Landfill, that's in Tarlac. So that's very far. Okay, teka muna po. Norsagaray, sa may Angat Dam, malapit dun. Baka naman kaya mapunta yun dun sa inumin tubig na taga Maynila. That was studied. Napag-aralan naman yun. So, ibig sabihin, nothing to worry. Yeah, nothing to worry kasi hindi naman papunta yung drainage noon papunta sa Angat Dam. So, confined yun. Plus, yung facility is equipped with wastewater treatment facility, leachate pan to treat yung katas ng basura, plus can accommodate more waste. Yes. Doc Lady, please. Yung payatas po ba na abot na po ninyo yung capacity? Ilan po ba ang capacity ng isang landfill? Ang capacity ng landfill based doon sa area. Kung malaki yung area, of course, bigger ang capacity yan. Depende sa pagka-construct niya. May yung area kasi pwedeng horizontal yan. Pero kung nahukay, may additional capacity siya in terms of volume. So, relative yung area and volume. So, we are talking of volume here. Sa basura kasi binibilang natin ang unit na ginagamit natin, volume and tonnage. So, ma-atin niya yung capacity niya kung saturated na yung capacity in terms of volume. So far, dahil sabi ko nga, relative yung area and volume, malaki pa yung area nila kasi merong of the 3 hectares, meron pang remaining na hindi pa natatapunan. Kung yung tanong nyo, kung narating na niya yung capacity niya, hindi pa. Okay. Yeah, So, but they need to prepare that yung expansion, and so far sa ngayon hindi pa prepared yung expansion area. Okay, Doc Lady, I will ask this question bago tayo pumunta doon sa Integrated Ecological Waste Management Expo and the Environment Summit na gagawin nila. Okay, sir, how do you intend to rehabilitate this? Once na iniwanan ninyo and then you are going to rehabilitate this, who will rehabilitate this? The DENR or the city government of Quezon City? Ang Quezon City, meron in-outsource na to, may company, yung company na magre-rehabilitate, sila yung nag-operate din ngayon. So DNR has nothing to do with that? We have something to do kasi we really have to see yung safe closure and rehabilitation plan para mag-recommend kami kung ano yung mga components doon sa closure. And maybe that's related to your next question. Ano ba yung kailangan doon sa closure? Sa safe closure and rehabilitation, kailangan yung major components, kasama yung soil cover, kasama yung collection system ng katas, kasama yung collection system ng runoff, kasi dapat yung tubig ulan, iba yung pupunta niya. Yung katas ng basura, iba rin yung pupunta niya. Ang dami palang requirements yan, Doc Lady. Hindi pala biro yan. Sige po, Doc. Mayroon pa tayong tanong dito. So siguro po, we can discuss that some other time, but we will focus now on the summit. Yan, Doc. Yes. Sir, ano-ano po ang mga dapat asahan ng ating mga manonood dito sa gagawin ninyong expo na Integrated Ecological Waste Management Expo and Environment Summit? Doc, yung asahan ng mga mamamayan at aminayaan lahat ay para makita nila yung mga different best available technologies and best environmental practices sa solid waste management. And we invited several exhibitors, mga technology provider, technology innovators, including local government units who are already practicing the proper waste management. So, lahat ng mga mamamayan, lahat ng mga local officials, pati private and other non-government organization are encouraged to visit kasi may mga booths na pwedeng makita yung mga display ng mga systems nila. And there will be some discussion ng mga technology innovation. So mayroong separate function room para doon sa mga interesado na makinig sa lectures kung ano yung tamang pamamahala ng basura, like nabubulok na basura, ano ba yung dapat na technology na applicable doon, yung recyclable, ano ba yung mga recyclable materials at ano yung mga processes na pwedeng gamitin sa recycling at kung anong dapat gawin doon sa mga hindi pwedeng magawang fertilizer, hindi ma-recycle kundi disposal. So, ganda pala niyan. Lahat ng mga technologies and innovation, best available technologies and practices will be displayed
Very in good. that event. And that will happen this coming August 10 to 12, 3-day event. August, Doon ano po yan? August? August 10 to 12 po. Oh, malapit na. So this coming Thursday, Friday, and Saturday. So our expected... May tanong si Doktora doon. Yes, Yan. although nabanggit niyo po, no, it's open to everybody na who's interested. Pero may mga specific po ba kayong mga grupo na inaasahan ninyong dadalo sa event na to? Mostly lahat ng ordinaryong mamamayan plus the local officials kasi dapat magtatagpo sila yun doon eh kasi ang primary implementer sa RA 9003 kasi yung LGUs para yung constituents nila ito yung mga tao in general. So ini-invite natin sila lahat at wala tayong pinipili bata matanda Pwede silang pumunta. Pwedeng pumunta lahat ay wala namang bayad. Okay, Walang entrance ito. So, very good. So we hope to see you all. Okay. Doc, may follow-up question ka pa. Sabi mo sa akin, may follow-up question pa ako. Ilang araw po ito? Mula Thursday hanggang? Saturday. Saturday. Yeah. Sabi nga, Thursday, Friday, Saturday, 3 days. 3 days. Sabi ni Doktora, may follow-up question pa siya. Nasa midga lang siya. Sige na. Okay. Doc, saan daw ito gagawin? Sa SM Aura, sa Premier function room nila. Malaki yan. That can accommodate more than kung standing 5,000. Pero yung seating capacity siguro yung isang function room around 200. So that's where the plenary yung sa opening program our secretary will be there, Senator Ligarda will be there, Senator Villar will be there, and many more VIPs are invited and confirmed to be there. So in the Walang bayad? Wala pong bayad. Ayun. Ang ganda naman. Discuss something, to display something on waste management, you are welcome to go there. Really? Wala rin ng babayaran sa booth? Yes po. Kayo po. Talaga? Wala rin babayaran sa booth na yun kapag anybody who is interested, I'm going to join because I can discuss things. They are welcome. Yes. Wow, ang ganda naman. Okay. Ang kwan lang naman dito, may cuts ng county doon sa mga, siyempre, magmamarket sila, they're selling something. So, may consideration for them to voluntarily pay for some portion of the, kasi may bayad yung both sa SM, di ba? Okay. So, mga kasambahay, yan po ang tungkol dito sa Ecological Waste Management Expo and Environment Summit. Kung libre kayo doon sa araw na yon, pwede kayong pumunta. Again, Director, sa pagkakataong ito, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon. I-promote nyo po yung program ninyo because mga kasambahay, mayroon sila ditong kampanya din, advocacy para doon sa mga tamang pagtatapon ng basura. Yan. Go ahead po. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig dito sa programa ng Kasangbahay, Serbisyong Kasangbahay, kayong lahat ay inaanyayahan na pumunta sa SM Aura sa Taguig City this coming August 10 to 12. 3 araw po ito. Welcome kayong lahat na pumunta doon. Walang bayad po, libre. Pumunta kayo doon. Pero yung food, sa inyo na, marami makakain na doon. Of course, yung opening ng mall yun, mga 10 o'clock onwards. So hanggang gabi po yun. So, yung gabi hanggang ano oras po? Mga 7:30. Okay. 7:30. So lahat po, inaanyayahan. Sige po. Pupunta kami doon, Director. Yan. Anytime Titingnan during natin those period. Ayan. Okay. Loobin po. Loobin ng Diyos. Director, thank you for your time. Wala bang number na pwedeng tawagan or contact number na pwede nila, those who are interested, wala lang? Meron po. Yes, please yung announce it. aming opisina po ay pwedeng matawagan sa 920-2252. Another 920-2279. Ayan. So these are our direct line. So you can ask for any details of how to go there. Okay. At libre po. Tawagin nyo anytime. Thank you so much, mga kasambahay. And si Director Ellie Ildefonso ng National Solid Waste Management Commission. Sa ilalim po yan ng DNR, Environment Management Bureau. Thank you so much po. Maraming salamat. Maraming salamat din, Ani. Director. Doc. Ayan. Nice meeting you. And hope to see you again. Thank you. Ayan. Hope to see you this coming Thursday. Loobin po, pati si Shelo Cotillion at yung mga staff natin. And in my regards to Undersecretary Pilongco and Colonel Jerry Aguigue. Thank you so much po. Maraming salamat. Mga kasambahay, bahagi din po ng aming programa dito sa Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel ang pagsagot po sa mga katanungang medikal ng ating mga kasambahay na ipinadala sa ating Kasambahay text line.
from Marlene Mausisa of Siargao Island. Good afternoon po sa inyong lahat yan na nakikinig at nanonood. Itatanong ko po, bakit ako hinihingal? Naku, baka takbo ng napakalayo naman. Pero pag uminom ako ng salbutamol tablet, nawawala naman po. Ano kaya yun? O sige. si Director may sumasagot dito. Anyway, Doc Nap Borje, magandang hapon po sa inyo. Doc Magandang hapon po, Ma'am Annie, Doc Lady. Magandang hapon, Kuya. Yung tanong ng ating kasangbahay, simple lang sagutin yun dahil sa ibig sabihin, yan, bronchial dilator. Yung ating daanan ng hangin, pag nag-inhale ka, nag-exhale ka, dadaan sa bronchial tree yun. So, yung pag nagkaroon ng constriction, according to so many causes, pag mag-take ka ng salbutamol, magre-relax yun, makakaginhawa yung tao. But this is a very temporary effect. Kailangan malaman natin yung dahilan para mabigyan ng lasting effect, hindi ho temporary effect. Yun po. This is another question from 8280. Isa po akong driver at 57 years old na. Madalas akong nakakaramdam ng pananakit ng likod pagkatapos ko nagmagmaneho. Ano po ba ang magandang gamot para dito? The general presentation sa mga drivers is muscle pain. So any maski anong gamot na iinumin, mag-start siya muna sa paracetamol kung wala, may phenic acid, tramadol, etc. etc. Pero ang mahalaga sa isang driver, kasi yung activity niya is regular na yun wala na siyang free access to exercise. Yung diet niya, hindi niya na nako-correct. Pag gutom, kakain lang. Pag hindi gutom, because there's such thing as diet management, there's such thing as physical fitness management. Sa edad niya, meron din tinatawag na stress management, lalo na pag stressful yung nasakay niya, sasakit ang likod niya. So, kailangan ayusin niya yung totality ng kanyang buhay. Okay. Doc Nap, thank you very much. Standby ka lamang dyan. Babalikan ka namin mamaya para sa iba pang katanungang medikal. Hindi may tatago si Doc Ilocano, driver. Yan, okay. Doc. Okay, sige. Thank you very much, Doc. Okay, Opo. Dito naman tayo kay Doc Lady. Doc, may mga tanong din sa'yo dito. Sige po. Go ahead, Doc Lady. From Oo. 8953. Okay. Pwede ba ako magtanong? Kasi Sige ikaw sasagot po. dito di ba? Doc Lady, this is for you. Okay po ba na sundin yung specific na diet para sa blood type o positive? Kasi para daw po sa cleanse ng dugo, tama ba? Ma-cleanse yung dugo. Yan. May mga kasing ibang doktor, mangilan-ilan yan na may mga libro actually is very available in bookstores, no? Yung blood type for a certain a diet for a specific blood type. Pwede nyo subukan, tingnan nyo kung ang effect nito okay sa inyo. Pero kasi may mga na-encounter na rin akong tao na naging effective sa kanila. Pero may mga ibang na-encounter rin ako na hindi rin. No? So babasahin nyo, na-review ko naman yung mga iba. Hindi naman masama yung diet. Yung pa rin yung tamang balance, nothing in excess. Makikita naman na marami pa rin gulay at prutas, yun ang priority. May mga ibang kumbaga ay karne lang na pinapabawal. But sa pagdidetox, yung tanong niya, no? Balanced diet pa rin at hydration, water, wag kalilimutan. Ayan. Mabuti na lang ko, patas maligo. Inom ako ng tubig. Yan. Okay. Sige. Okay. From Ala naman, may sakit ako na, dystonia. Ano bang gamot ang maaari kong inumin? May git na 2 taon na po ang sakit ko at hirap na po ako makalakad. Anong sakit ito, Doc? Yeah. Sa muscles po ang problema niya, no? Ilang taon na kaya ito? Nakapagpa-check up na kaya siya kasi kailangan nito ng kumbaga multi-care na team, no? Kasi kasama din yan, iba
therapy, importante rin dyan. So, kailangan magpa-check up sa doktor, no? Other rehab medicine, importante rin yun. At tinatanong niyo po, direct Rene, sandali lang po. Bakit tinatanong niyo edad? Vital ba yung edad sa usapin na yan? At para maalaman lang natin kung kanino siya ipapa-refer. Oo. Kailangan yung edad. Ikaw, Jong, ilang taong ka na? Ayan. Si Miao, hindi ko alam. 20 lang yata. Ayan, sige. Doc Lady, thank you so much Thank po. you. Maraming salamat. Ganon din si, ganon din si Direct Rene. 20 din yan. Okay, sige. Ayan. Okay, Doc, sandali. Samantala, patuloy po kaming tatanggap ng inyong mga medical questions. Nasa UNTV Action Center, si Doc Nap Morhe, isang internal medicine specialist. Kaya sa mga kasambahay nating nagnanais kumonsulta sa kanila, maaari po kayong tumawag sa 442-6244, local 157, o mag-text po sa aming mga kasambahay text line. Para po sa Globe subscribers, 0905-742-2210. Para naman po sa Smart subscribers, 0907-760-3639. Marami pa po kaming serbisyo sa ang ikapagkakaloob sa pagbabalik po ng serbisyong kasambahay. Okay, mga kasambahay. Kasama pa rin natin si Doc Lady Ruby. Sa kanan pa rin ni Kuya Daniel, nagbabalik tayo at narito po muli ang serbisyong kasambahay. Simulan na natin, Jong, ang pagbibigay ng agarang tulong sa ating mga kasambahay dito po sa Service on the Dot. Narito sa atin si Ginoong Hermogenes Mangalindan, 81 taong gulang mula sa Quezon City. Magandang hapon po. Live kayo sa programang ito ni Kuya Daniel. Salamat sa Diyos, Doc. He's already 81 years old. Yes. Ayan, salamat po sa Diyos. Good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. At ako po ay maswerte at nandito ako sa UNTV Radio La Verdad 1350. Wow! 81 years old. Memorize po. Opo. Salamat sa Diyos, ha? 81 years old na po kayo. Ano po ang may paglilingkod po ng programang ito ni Kuya Daniel? Ako po ay naparito upang humingi ng tulong tungkol sa aking karamdaman. Opo. Kalusugan na rinifer po ako ni kapatid na Mel. Okay, ano pong sakit niyo po? Ayon sa findings po, meron daw po akong enlargement sa prostate sa left side portion. I see. Dala-dala ko po yung aking mga dokumento. Ayan. So, kailangan niya magpa-second opinion, second Doc. opinion. Ayan. Enlargement of... Yung prostate o yung prostata. Doc, kalimitan daw, kapag tumatanda ka, ito yung nagiging, Lumalaki. lumalaki. Sumasakit po ba? Ayan. So, kailangan niya ng second opinion. Ayan. At least wala po kayo nag-ibang sakit. Meron po akong constipation and UTI. Ayan. Pero yung mga sakit na yan, parang diba? Connected. Yes, oo. Hindi masyadong kumpara mo doon sa ibang mga sakit, Doc. Diba tama. po? Ayan. So, ito po ay bibigyan natin ng pagkakataon na mapa-check up sa isang doktor para sa second opinion. Ano po, mga kasambahay. And, ito po, bibigyan kayo namin ng letter dito, ha? Ayan. Good afternoon, Doc Joseph Lee, isa pong neurologist surgeon. Ayan. Ginoong, ano po yun? Hermogenes. Hermogenes. Ano po? Ito na po. Nakahanda na po yung referral namin. Puntahan niyo po si Doc Joseph Lee. Yan naman ang kanyang expertise. Ayan. Yan. Alauna po yan. Hindi, bukas siya. Bukas po yan. Bukas, Ayan. Fatima. Sa Fatima. Puntahan niyo si Doc Joseph Lee. Ano po yan? Maputi na doktor. Yan. Singkit ng mata. Saan po yung Fatima. Fatima? Ayan. Doon po yan sa may Valenzuela. Yan. Papa-assist po namin kayo, tatay, ha? Salamat. Wala po kayong kasama? Wala po. Ako Ang yung galing malakas niya. pa. 81 years old. Salamat naman sa Diyos. Jong, paki-assist mo ito. Rome Travalio. Sino officer of the day natin? Si Rome. Sige. Ito na yung letter niyo po. Puntahan niyo si Doc Joseph Lee. Magandang lalaki po yan. Mapaputi, singkit, marunong pang kumanta. Wow! May album pa yan. Swerte ko po. At, Thank you. Salamat po sa Radio La Verdad
Alam mo, tatay, galing niya siguro. Siguro nung panahon na yun, magaling siya orator siya. Di Oo ba? nga. Opo. Yeah. Tama po Orator. yan. Wow, tama UST ka. graduate po ako. Wow. Ayan. Thank you so much po, tatay. Maraming salamat. Salamat Doc din po Joseph, at, bukas po ito. pwede pong bumati. Sige po, sige po. Sige po. Ako po'y tubong sa Sasmuan, Pampanga. Yan. Sa lahat po ng aking mga kababayan sa Sasmuan, Pampanga na nakikita ako sa mga sandaling ito, hindi lamang sa Pilipinas, worldwide. Kaway na po kayo. Kaway na kayo po. Kanya po, ako'y mapalad. Kaway. Nandito ako sa studio ng Yan. Radio La Verdad, Kaway na kayo po. 1360. Kaway. At harinaway, bibigyan pa ako ng mahabang buhay ng Yes. Panginoon at mabuhay ang Radio La Verdad 1350. Thank you. Iboto! Iboto si Tatay. Thank you, Doc. Salamat po. Maraming salamat. Sandali lang po. Huwag muna kayo tatayo kasi na-on-cam tayo. Sige, Yes, Doc saglit lang Lady. po. Kasama rin po natin si Jolly Veb Aborque, 31 years old mula sa Cavite. Magandang hapon po. Gandang hapon po sa inyo lahat po. Nandito po ako para po hingi po ng tulong po sa inyo. Dahil po sa anak ko po na nagkaroon ng para bang hindi may diferensya po na nilaw po, isinilang. Nung isinilang yun na ninilaw yung balat niya. Magto 2 months na po. Okay. At Napakaliit, Doc. Napakaliit ng anak niya eh. Parang alangan sa 2 months. I don't know kung tama. Ako. Ngayon po. Pero okay naman po siya sa kabuwanan niya. 9 months na isinilang. dilaw lang. Siguro po napiktan niya siguro. Bakit? Oo. Anong Panahon. Okay. Ano po? Normal ang delivery niyo po? Normal naman po. No. Kaso lang talagang may ko sa tubig. Doc, anong pwedeng maipayo niyan? Kasi mayroon din kaming referral na bibigay sa kanya. So malamang no na assess na ng mga pediatrician nung lalo na kung bagong panganak pa lang, dilaw na. Usually sa ospital yan. Nung pinanganak mo siguro naka-phototherapy yan sa ilaw. Oo. Ganun po siguro. Oo, Tapos yung mata ko parang half day lagi. Parang bang hindi makaano sa liwanag kahit sa araw. Yung pag So, dalawa yung problema ikaw niya. din. Yung Okay. anak tapos niya. sa chunk. Parang bang yung puso ko parang walang kumikerot kapag parang yung puso ko parang nandito, nasa baba. Oh, teka muna. Hindi pa. Kaya Baka Ano naman lang? matres yan. Matres din. Matres. Malaki Okay, pa rin go. matres mo. Pero magpa-check up ka pa din. Kasi pagkapanganak mo, pupunta ka pa rin sa OB mo. Check up ka pa rin eh. So, ilang Walang- months ka walang. ng, 2 months ka pa lang nakapapanganak. magtamans na po. Ayan. Sige. So, samantala, na-actionan na po, na-refer na po natin siya kay Dr. Trina Flor Cruz, isa pong pediatrician. Ayan. Dalhin mo ito, ha? Dalhin mo ito kay Dr. Trina. Good afternoon, Dr. Trina. Thank you very much po sa inyo. Ayan. Ayan. Pedya yan, ha? Para makauwi na kayo kasi yung anak mo ay napakaliit. Ano po? 2 months pa lang yan. Salamat po sa Diyos. Ingatan nawa kayo sa inyo po. Doc, immediately, ano yung masasabi natin kay, dito sa, kay Miss Aborgue? Ingat siya, di ba? Yes. Bagong panganak pa lang siya. Palakas ka, nagpapa-breastfeed ka ba? Halo na. Nimix ko na po eh. Nag-mix Para ka lang. na. Buwan pa naman ngayon ng breastfeeding. Pero meron ka pa. Sikapin mo. Meron Kailangan naman po masipag pagkas ka. hindi na masyadong hindi siya masyadong Kulang. parang Wala. parang tubig lang ganun lumalabas. Kailangan mo rin kumain. Kaya nag ano eh, Masustansya. kaya Dagdagan reklamo mo yung lagi. malunggay. Reklamo lagi. Sige po. Mayroon ba kayong Meron ba kayong mensahe? Nanay, go ahead po. Wala na masabi. Magulo. Magulo na talaga. Pero Magulo sa Cavite. maraming salamat at natuntun nyo yung programang ito ni Kuya Daniel. Ako dito. Oo, at magaling na doktora yan si Dr. Trina Flor Cruz. Oo, alagaan niya yung baby mo. Oo. Salamat po, ha? Yan. Pero sa kabila nangyari sa kanya, nakakatawa pa rin siya. Ah, syempre. Yan. Sige po, salamat sa Diyos. Tama yan. Okay. Yan, tatay, thank you. And of course, nanay, maraming salamat po. Samantala, isang kasambahay nating stroke patient ang tinulungan ng ating programa kasama ang ating mga partner doctors. Tunghayan natin ang naging service ni Doc.
Binalikan ng service ni Doc Tim ang isang 74 anyos na old stroke patient sa Upper Caloocan City na kamakailan ay hinome service visit kasama si Dr. Manuel Lacuesta. Base sa physical observation ni Dr. Lacuesta kay Mang OG, niwi na ang kanyang mukha dahil sa stroke at hindi na makapagsalita ng maayos o nabubulol at mahina rin ang kanyang kanang bahagi ng katawan. Mag-isa lamang sa buhay si Mang OG at dahil sa katandaan at mahinang pangangatawan, hindi nito magawang makapagpa-check up sa doktor upang malaman ang kanyang tunay na kondisyon. Samantala, isa pa sa kanyang mga kahilingan sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel ay may pa-check up ang kanyang mata. Nahihilig ako sa isang nakikinig ako na ba yung kwentuhan ng taong ba yun? Nag-text ako doon na hinitulong kay Kuya Daniel. Sana padala dito na doktor para matingnan ako bago ako mamatay. Diba niya, tiisan ko na itong mga sakit sa katong tiyan. Ito para akong hinihiwas minsan. Utak ko parang pinupunit. Tiisin ko na yan eh. Ang gusto ko na lang yung mata ko makakita man lang malinaw. Agad namang nagpag-ugnayan ng UNTV Action Center kay Doc Vic Santos ng Fatima Eye Laser Center at sa tulong at awa ng Diyos na aksyonan ang hiling na eye check-up ni Mang OG. Salamin lang. Salamin. Salamin lang po kailangan. Okay naman. Makakakita ka ako. Opo. Oo, ang ganda nga ng basa ninyo eh. Sa lapit po, ibang grado yon, pero ilalagay ko din po. Okay? Opo. Lubos naman ang pasasalamat ni Tatay OG sa tulong medikal na kanyang tinanggap mula sa UNTV Action Center at Fatima Eye Laser Center. May mga tao concern sa akin. Kaya sana pagpatuloy niyo, pagtulong niyo sa mahihirap na katulad ko. Salamat ako sa Diyos. Meron siyang nilikha katulad niyo. At kay Kuya Daniel na talagang genuine tutulong. Muli po sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason at lahat ng staff ng Serbisyong Kasambahay, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong makabahagi at makatulong ng konti sa mga kasambahay nating kapuspalan. Maraming salamat din po kay Dr. Vic Santos and to all staff of Fatima Hospital sa palagiyang suporta sa mga public service advocacies ng UNTV. Okay, Doc Lady. Muli po, nagbabalik ang service on the dot dito pa rin sa Serbisyong Kasambahay. Doc Lady, kasama natin si Juliet Manyala, 29 years old from Malabon. Magandang hapon, Juliet. Magandang hapon po. Ito, sa lahat ng humingi ng tulong, nakasmile siya eh. Yan. Okay, Nanay Juliet, Ma'am Juliet, ano po ang may paglilingkod ng programang ito ni Kuya Daniel? Yung anak ko po kasi, though nag-research na rin po ako tungkol sa ADHD, at sabi, normally mga 7 years old, 6 years old sila na da-diagnose. Pero as early as 2 years old, nakikitaan ko na po siya ng mga sintomas ng pagkakaroon ng ADHD. So yun po yung gusto kong sana maagapan kung may magagawa na ako para hindi magtuloy. Ito ba yung bata na nakakausap namin kanina? Yung Yes po. Teka, paano, ano yung nadidetermine ninyo? Kasi, nakikita ninyo? Kasi kanina, willing-willing kami sa kanya eh. Napakakulit. Lahat ng sinasagot eh. Di ba? Natanong namin. Ano bang palatandaan dyan, Doc? Ano ba yung mga nakikita sa kanya? Usually, magulang ang nakakakita kasi iba-ibang bata. Pero, hindi pa siya pumapasok sa school, no? Yes po. Dalawang taon pa lang. 2 taon pa lang. Pero actually, maganda itong
ginagawa na Juliet na maaga pa lang naagapan na kasi in preparation sa school. Kasi kapag hindi naagapan, medyo magiging mahirap pag the moment na pumasok na sa school, karamihan sa mga bata hindi nakaka-focus. So dapat talaga ngayon pa lang ma-address na. Okay, ano po yung nakita nyo doon sa bata? Malikot lang siya, ha? Malikot po siya. Isa po yun. So, palagi naming, ako tsaka po yung mga nagiging yaya niya na problema kasi, hindi po siya nakokontrol. Yung control po niya sa maraming bagay, sa paglalaro, sa paglabas. Yung di namin namamalayan, may ginawa na siyang crime, ganun. Crime talaga. ng bata. Kaya yun po, sabi ko, or tinitingnan ko po kasi may pinsan naman po siyang kasama din namin sa bahay, though kalapit lang. Hindi kasama talaga sa isang bubong. Mas mabilis po yung development niya, mas maaga po siyang nag-crawl, maaga po lahat. Tas yung likot niya po, mas mga 1.5, na po siya, active na po talaga siya. Hindi na po siya agad-agad na papagsabihan or nakokontrol. Though sabi nila normal lang. Ang nakikita ko po is advanced po siya dun sa mga kaedaran niya. Kaya ka nag-aalala. Opo. Pero malikot nga siya, kasi pagdating dito, gusto dumiretso ka. Pagdating sa action center, gusto dumiretso ka agad sa loob, di ba? Dumiretso ka agad sa loob. At wala siyang keme. Pasok ka agad siya. At saka nagmimingle sa lahat ng mga tao dito eh. Parang siya po yung nag-e-entertain instead na siya yung ine-entertain. Correct, punta ka agad siya, suksok ka agad siya sa may kabilang gilid, ha? Tapos ngayon, hawak niya yung balloons, nangingialam doon sa mga files namin. Ayan, yun ang tsura nitong batang ito. Pero ang taba naman ng mukha niya. Opo. Mataba siya. Mahilig po kasi siyang kumain. Isa po sa favorite niya is mga gulay, kaya healthy po yung paglaki niya. Napakadaldal nitong bata. Lahat na itanong mo, di ba, Jong? Pumunta tayo dito, pumasok dito. Gustong pumasok. Pinabayaan namin na pumasok dito, Doc Lady. Tinanong mo, gusto mo ba nito? Hindi. Sumasagot talaga Alam siya. niya po yung sinasagot niya. Oo, napaka-active niya. So, nakakatakot pala yan ganun, Doc? No, it's a good thing, pero sabi nga, magandang mag-gear siya ng maayos para magamit niya to, ma-develop na into something very productive, pagdating niya ng kolehiyo, magamit niya sa yung trabaho na nararapat para sa kanya, para maging successful siya. So it's a good thing, no? Para at least mag-guide lang. Importante yung mag-guide siya all throughout. Ayan. So ito po, ito naman, may partner din po dito sa programang ito si Kuya Daniel, isa pang doktor, pediatrician din po ito, si Dr. Katrina. Good afternoon, Doc. Ito po ay lalambing namin muli sa inyo po, itong kaso ni ni Ma'am Juliet Manyalak mula dyan sa Malabon. Dadalhin po itong referral letter na ito. Papunta naman kay Doc Katrina. Good afternoon again, Doc Katrina. Yan, wala po ito sa Action Center ni Kuya. Puntahan nyo na po. Panigurado ko, Doc, mawiwili yung bata. Mawiwili si Doc Katrina dito sa batang ito. Yan. Salamat po, Yan. Nag-iisa lang yan ang anak mo? Opo. Ayan, salamat naman sa Diyos. Ingatan nyo po. Ingatan nawa kayo lang. Pag muna po kayo, on air pa tayo, sabi ni Jong, ang dami pumipigil sa'yo, pati yung cameraman natin, sabi ni Arabo, sandali lang. Ayan, pati si Roland, Olan, sige. Okay, sandali lamang po. Narito muna, Doc, with your permission. Narito, ilan pa mga katanungan na ipinadala ng ating mga kasambahay sa pamamagitan po ng Kasambahay Text Line. Yes, balikan natin mga kasambahay si Doc Borge. Doc, again, good afternoon. Galing ito kay Brian of Taguig City. Dahil nasa field ang klase ng trabaho ko, madalas po nangyayari na pawis ako sa halos buong maghapon. Then, pupunta opisina namin fully air-conditioned upang mag-report daily. Makakasama ba sa akin kung madalas po ako natutuyuan ng pawis sa isang fully air-conditioned na lugar? That's the question, Doc Borge. Once again, magandang hapon po. Magandang hapon muli, Ma'am Annie, Doc Lady. Napakagandang tanong na yung mga kasamahan natin ay medyo confused sa pagsasagot niyan. Unang-una, yung problem niya ng pawisin, normal ng reaksyon ng katawan, parang maalis niya yung mga toxin sa katawan. By profuse sweating. Unang-una, nasa field siya, so nakukorek agad ng katawan niya yung kahinaan niya. Kasi meron tayong
sariling kahinaan. In other words, meron tayong immune system. Hindi tayo pare-parehos ang sukat ng immune system. So this particular patient, yung pawisin niya ay pamaraan ng katawan niya na may layo sa kapamakan. The next question is, pag natutuyan ako masababa, hindi naman wala namang connection yun Kaya nagkakasakit yung mga ibang kasangbahay natin, Ma'am Annie, Doc Lady, dahil sa immune system niya, bumaba siguro sa pagod niya, sa stress niya, siyempre natuyuan sa aircon, nagkasakit. Akala tuloy ng mga tao, nagkasakit doon sa pagtutuyo. No, because ang pawis ay pamamaraan ng katawan to take care of itself. Hindi lang tayo pare-parehos ng immune system, ng sukat. So may matao talagang pawisin, which is a very good way for the body to take care of itself. Okay. Ganun po. Yan. Okay, mayroon pang tanong dito, Doc, ha? From Anna, kasama po ba sa pagme-menopause? Hoy, hindi tayo nun, ha? Hindi tayo kasali doon, ha? Ang pagiging... Opo, Mama Ani, Doc Lady. Ang pagiging makakalimutin. Wala sa librong nakalagay na Sige may ugnayan yung menopause sa kanyang problema na malilimutin. Ang isipin natin, yung malilimutin is a common word na ginagamit ng tao. But lahat tayo, kung titignan natin, siyensya man o spiritual man, may paglilimot talaga yan. But babalik kagad may isip kagad yung tao. Because kung perfect yung diwa ng tao sa isip, medyo magkakatalo ng masyado yon. So, there is a particular wave sa ating brain na malimutan sandali, pero transient lang yun. Marirecall niyo, nasa kaya yung ballpen ko. Mamaya, alam niya kung nasaan. Ang problema natin, yung mga extreme cases na dumarating na sa Alzheimer or forgetfulness na madalas na. Yun ang problema natin. So, mayroon tayong mga neurological doctors who will take care of this. Pero sa akin, may kwento kasi ang aking lola nung araw, malilimutin na. Yung pala, nung in-investigate ko, may wisdom pala yun. Parang yung mga umutang sa kanya, nalimutan na niya. Joke lang. Okay. Doc Mori, thank you so much po. Ayan, maraming salamat. Okay, mga kasambahay, walang relasyon yan doon. Okay. This is for you, Doc Lady, from Jen. Allow me to read this, Doktora. Teenager pa lang po ako, pero ang dami ko na pong puting buhok na kung minsan, tampulan po ako ng tukso na mga kaklase ko. Sakit po ba ito? Ano ang pwede kong gawin? Okay. Minsan, yan po genetic, no? Minsan, it runs in the family. Isa yon. Kung ganon, wala po tayong pwedeng magawa kundi tanggapin natin yung early pag-gray ng hair. Pero may mga iba rin naman na nagsasabi na there are some mineral, actually, focus tayo lagi sa mga vitamins, but mas dumadami ngayon is yung mga mineral deficiencies. So, minsan pinapatesting din yan. Pero mas maganda na rin magpa-check up sa derma para ma-check na rin hindi lang yung hair, kundi pati na rin yung health ng scalp. So, yun, para matignan lang maigi, para makasigurado. Okay. Sino ba yung mga kasama ko dito na nagpuputi na yung buhok? Si Miss Cathy Javier, hindi. Itim na itim yan. Itim na itim. Oo, itim na itim. Ay, Teo. Itim na itim na. Sino pa ba yung mga gray-gray dito? Ayan, wala naman yata. Walang itim. Si Jong, itim din ang buhok nito. Yung iba tawag si Miao, ganun din itim na itim. Salt and pepper, yung iba parang gray, black, salt and pepper. Pero may pinsan naman ako, tumubo lang yung puti sa isang area portion lang. So, tinutukso nga rin siya. Pero tingin na sa derma, may mga injection din, pero hindi rin umepekto. So, tinanggap na lang niya. Yeah. Kami ni Ma'am Chin, hindi. Yan. Mahal, Ma'am Chin. Hindi po. Okay. Sige. Tuloy tayo. Doc Lady, thank you so much for that. And bago tayo pansamadalang magtapos, narito po ang ating public service announcement. August 14, mga kasambahay. That's the second Monday of the month. Mayroon tayong geriatric mission. Ang venue po nito ay nasa Rotary Center, District 3780, Don A. Rosas Avenue, Quezon City. Alas 3 po ang time niyan hanggang alas 6 ng hapon. Mga serbisyo na pagkakalob, Doc Lady? Thyroid consultation with biopsy, geriatric consultations, general medicine consultation, ENT, o yan po yung ears, nose, and throat consultation with audiologist, dental extraction, and of course, eye care mission.
Sa August 21 naman po, yan po ay Lunes, no? Ikatlong Lunes ngayong buwan na to. Meron po tayong Derma and Wellness Mission. Gaganapin po yan sa Rotary Center, District 3780, Don A. Roses Avenue, Quezon City. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 po yan ng hapon. Ang mga services po, throat alignment, spine alignment, cupping therapy, Chinese therapy massage o yung tuina, ventosa, acupuncture, massage, reflexology, foot spa, detoxification, nerve and muscle therapy, foot acupressure, dermatology consultation with medicines. At sa huling Lunes po ng buwan na to, August 28th, Mother and Child Healthcare Mission sa Rotary Center District 3780 din po yan sa Don A. Roses Avenue, Quezon City, alas 3 hanggang alas 6 po ng hapon. Ang mga serbisyo po mga consultations sa pediatrics, OB-GYN, consultation cervical cancer screening, so malamang pap smear po yan, clinical breast exam, napaka-importante, at syempre ultrasound meron din po yan, at dental extraction para sa mga bata. Yan. Okay, binabati natin ang lahat ng mga nasa production department headed by Kuya Bob. Okay, mga kasambahay, wala na tayong gaanong oras. Thank you so much sa lahat na nakikinig at nanonood po dito sa Radyo La Verdad. Yes, Doc? Yes, yan po ang kabuuan ng ating serbisyo sa hapong ito. Abangan yung muli ang aming programa bukas kung loloobin ng Diyos 4:30 hanggang 5:45 po ng hapon. Maraming salamat, Doc Nap Borge, at sa lahat ng ating mga naging katuwang sa araw na ito. Muli ako po si Dr. Lady Rovita Gulao. At welcome natin si Ronald Tabian. After his 2 or 3 weeks vacation, dahil siya po ay na-missile, maraming salamat, is back again. Okay? Missile daw. Missile kasi eh. Siya nagpauso na missile daw siya. Sige. Wala na tayong gaanong oras. Mga kasabay, ingat lamang po kayo. At syempre, kagaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel. Salamat po sa Panginoon. Muli tayo nakapag-abot ng tulong sa ating kapwa. Nananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya po, hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay, dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Nason, susunod na po ang Ito ang Balita.